ALS learners nakahuman sa programa. San Carlos Senyos nakabenepisyo sa LGSF Falgu Rice Assistance Subsidy Program. Dole og si peso, may-release sa payout alang sa mga benepisyaryo sa Youth Employment and Assistance Program. Syudad, misaulog sa unang bahagi sa Katubigan Festival. Syudad sa San Carlos, nipahigayon og upcast workshop para sa mga lokal nga civil registrar. BLGF ug ADB, mibisita sa San Carlos alang sa LGRP assessment. PSA-NIR, mibisita ka Mayor Gustilo. Syudad, nagpahigayong libreng rabies vaccination alang sa mga alagang hayop. Mga miyembro sa SETWA, gipailawom sa Filipino Brand of Wellness Enhancement and Refresher Training. Mga miyembro sa SAUFA, may paubos sa candle making training. Mga tanod sa Barangay 5, nakahuman sa Basic Arnis Combat Sports of Self-Defense Training. CSWDO, nagpahigayon ng coordination meeting alang sa Project Lawat Binhi Experiential Exchange Learning Visit. Child Development Center sa Barangays 1 to 6 sa syudad, isaulog ang Nutrition Month. PNP San Carlos, nagpahigayong anti-bullying orientation sa Guadalupe Integrated School. Mga representante sa CLMMRH, may bisita sa San Carlos City Hospital alang sa benchmarking activity. Syudad, may pahigayong sa ika-66 na Charter Day Football Festival. Maayong adlaw, San Carlos, kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita nga nakalap sa balay lungsod ning Dakbayan. Ako si Kimberly Lumogda ug karon sa detalye sa mga balita. Ka mga learners ang malapusong nakahuman sa Alternative Learning Systems (ALS) program niadtong Hulyo 24 sa SCC Multipurpose Hall Park Marina nga adunay tema nga Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Sa mga nagtapos, 72 ang nakahuman sa junior high school ug 3 ang nakahuman sa elementary human nila malampusong natapos ang ilang tagsa-tagsa ka ALS program. Method Education Program Supervisor ug CLMD Regional ALS Focal Person Nonito Tiguanzon, ang graduation usa ka pasaulog sa pagkamaluhotayon, determinasyon ug paglaom sa matag ALS learner ug miingon nga ang mga graduates naghatag og dungog sa syudad pinagi sa ilang paghuman sa edukasyon bisan pa sa kakulang sa kwarta ug sa ilang mga responsibilidad sa trabaho ug sa panimalay. Dugang niya nga ilang mga sertipiko nagsimbolo dili lamang sa kalampusan sa akademya kundi usab sa ilang kaisog sa pagbuntog sa mga hagit sa kinabuhi samtang ang kahibalo, kahanas ug mga mithi nga ilang nakatunan pinaagi sa programa makatabang kanila nga mahimong responsableng mga lungsuranon ug maabot nga mga leader sa ilang mga komunidad. Today, we celebrate not only the academic achievement but also the stories of resilience, determination and hope behind every ALS learner seated here in front of me. Sa aton mga graduates, completers, kamo ang pride sa San Carlos City. Lapakan niyo po ang inyong sarili. Bisan sa mga responsibilidad sa pamilya, trabaho, kakulangan sa pinansyal, kag iban pa nga mga pagsulay. Nagpabilin, kamo nga determinado, nga magapadayon sa inyong pagtuon. Samtang si secondary level ALS passer for calendar year 2012 ug Natuyal Elementary School teacher Mercy R. Baculpo nagdasig sa mga graduates nga ipadayon ang pag-abot sa ilang mga damgo bisan panalangan ng ilang edukasyon. Gipahinumduman niya sila nga matag usak adunay kaugalingong panahon sa kalampusan. Nagpasalamat usab siya sa mga ALS teachers tungod sa ilang walay kapuyong paggiya ug pagdasig nga makatabang sa mga learners nga mahuman ang ilang pagtuon. I-share sa inyo in Jeremiah 29:11 it says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. So, this morning, I'm going to share with you also, parehas po ko ninyo nga, ning agi og ALS graduate. I am proud of that. So, upon graduation ako sa elementary, na nakabalo na jud ko nga kanang dili ko ka proceed og secondary tungod high school tungod kay maodre kanang gusto sa mong usa nga decision na jud final decision sa akong mama nga di na mi mo proceed og high school. Then every time so na matagi gayon nga naay moagi nga mga estudyante nga mo eskwela high school pa adto sa Quezon makaingon jud ko sa akong kaugalingon kung nag-eskwela pa siguro tani ko kuyog ko ana nila.
Sa ngalan ni Mayor Renato Y. Gustilo, gidayeg ni City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. ang mga graduado tungod sa malapusong pagkumpleto sa programa nga nag-ingon nga ilang ipakita ang disiplina, pagkamausanon, respeto o pagtuo sa tibok nilang ALS journey o gidasig sila nga ipadayon ng pagtinguha nga ilang mga pangandoy tungod kay dili paulahi ang tanan sa pagtuo o pagkakot sa kalampusan. We do not just celebrate the end of your lessons, but we celebrate your courage. Your courage because you choose to continue. Bisan pa man nga ang uban andun na yung mga trabaho, andun na yung mga pamilya, o ang uban nagduda, but kaming kamot bigkot mo nga makatol. These are indications or manifestations that you have what it takes to be a leader. Ang atong theme karon is Filipino graduates prepared to live with competence and character. You have the competence because you have proven that learning does not only happen inside the four walls of a school building. You learn through life, you learn through hard work, you learn through your perseverance. You now have knowledge and skills that are practical and real. Samtang si Assistant Schools Division Superintendent ug Officer in Charge Heidelin Heromiano, Curriculum Implementation Division Chief Desi Batusin, School Governance and Operations Division con SGOD Chief Maria Cristina F. Bahinting, Education Program Specialist 2 Jovel Leduna, Education Program Specialist 2 Mayla Tigoron, sangguni ang panglungsod member ug Chair on Education Victoriana Cabili, Office for Human Resource Management Head Attorney Maria Chat de Lima Cordero, Attorney Libutan ug Guanzon, mo nanguna sa paghatag sa mga medalya ug mga sertipiko. Mukabot sa 1,864 ka mga residente, gikan sa barangays 1 hangtod 6 sa San Carlos City, ang nakadawat matag usa og kulo ka kilo nga bugas aton sa paglunsad sa Rice Assistance Subsidy Program niadtong Hulyo 22 sa City Hall Annex Building. Gipunduhan ang mga programa pinaagi sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to the Local Government Unit for Fiscal Year 2026, usa ka programa sa nasyonal nga panggamhanan nga naghatag og immediate food assistance ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo samtang makatabang sa pagmeno sa financial burden sa mga pamilyang ubos o kita tungkol sa pagtaas sa presyo sa pagkaon. Ang pagapud-apud ngadto sa mga benepisyaryo sa nahibiling mga barangay sa syudad ang padayon sa mosunod nga mga adlaw hangtod Hulyo 31. Mato ni Department of Agriculture Negros Island Region Marketing Specialist Joshua Salce, ang programa dili lamang naghatag og tabang sa pagkaon ngadto sa mga benepisyaryo, apan nagmugna usab og malungtarong merkado halang sa mga lokal nga mag-uuma ug mga asosyasyon sa mangingisda. Pinaagin ini makadugang sila og kita, mapaligo ng ilang panghinabuhian ug masuportahan ang pagtubo sa sektor sa agrikultura o pangisdaan. Good Rice Farmer Agriculture Cooperative, sir. Short message lang daw po. So mabilis lang to. Again, itong pondo po na ito ay from LGSF Falgo na funds. So ito po ay rice assistance, sabi po ni Sir kanina, to those qualified beneficiaries. Pero ito po ay hindi lang po ito natutulungan kayo, kundi natutulungan din po natin yung farmers natin. Kasi ang ginawa po ng City Government Unit or ng LGU San Carlos ay negotiated procurement sa GIBSACA. Kumbaga, tinutulungan po natin yung ating mga Farmers Association para po yung income po nila ay patas po sa market. Matod ni City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr., nagpabilin nga komitado ang lokal nga kagamhanan sa pagpatuman og mga programa nga motubag sa panginahanglanon sa komunidad, ang paligon sa food security ug makatabang sa pagmeno sa kabugat sa pagtaas sa presyo sa pagkaon sa mga pamilyang nanginahanglanan. Nagpasalamat usab siya sa nasyonal nga panggamhanan tungod sa padayong suporta aron masiguro nga mga gikinahanglang tabang maabot sa mga komunidad ug makapauswag sa kalidad sa kinabuhi sa mga benepisyaryo. Kani nga programa, ang aim ani nga programa is to extend mahatag og bugas atong mga qualified indigent families, atong mga marginalized o vulnerable sectors sa society. Kaya particularly dyan, the government is trying its best na mag-provide sa inyong naman needs. And this is one of the efforts, the government's effort, na
ensure food security natutanan o i-alleviate ang impact sa rising prices. Gipasabot ni Department of the Interior and Local Government City Local Government Operations Officer John Christopher Gundin nga ang mga Rice Assistance Subsidy Program na himo pinaagi sa serye sa konsultasyon ug technical coordination taliwala sa mga national government agencies ug local government units. Dugang niya nga swerte ang San Carlos City nga napil sa mga LGUs nga napili sa pagpatuman sa mga programa nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa mga social protection initiatives. Samtang sila si City Mayor Nato Y. Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ug mga department heads mao nanguna sa ceremonial distribution sa bugas, Financial Assistance to Local Government Units, PALGO, 2026 Rice Distribution Program. No? This rice distribution today, or this rice distribution program today, is a product of series of consultative meetings, technical assistance, from the government agencies, from the national government agencies down to the local government units. Samtang ang City Social Welfare and Development Office ubos sa pagpanguna ni Officer in Charge Edena Dagundon mo'y nagpasiugda sa hapsay nga pagapod-apod ngadto sa mga benepisyaryo. Mitambong usab ang mga representante gikan sa City Agriculture Office CONCAO. Sa wala pang pagapod-apod, sisal sila ang mga representante gikan sa DANIR uban si CAO Local Rice Focal Person Vernie Briones ibisita ka Mayor Nato Y. Gustilo pinaagi sa usa ka courtesy visit sa iyang opisina. Gipang apod-apod sa mga representante gikan sa Department of Labor and Employment Condole ug sa City Public Employment Service Office kon CPESO ang mga sweldo ug allowance sa mga benepisyaryo sa Youth Employment Program ngadtong Hulyo 21 sa Barangay 3 Covered Court. 11 menos 60 ka mga benepisyaryo sa Job Start Program, 20 sa Special Program for Employment of Students, ug 290 gikan sa unang batch of Students Educational Assistance through Short-Term Employment (CONSIS) program ang nakadawat sa ilang mga payout. Si CPESO Manager Mariel Avenir mingon nga mga benepisyaryo sa SPES nakadawat sa ilang sweldo alang sa 20 ka adlaw nga trabaho, di na 40% sa pondo nga gihatag sa DOLE ug 60% sa local government unit kon LGU. Dugang niya nga programa naghatag og temporaryong oportunidad sa trabaho alang sa mga estudyante atol sa ilang summer break aron makatabang sa pagsuporta sa ilang edukasyon. Di na mga benepisyaryo sa SPES ug SIS giasay sa nagkalain-laing opisina sa LGU ug mga barangay hall. Karon ang among activity dinhi karon is na ami payout bali ang allowances sa mga bata atong or sa nisulti mo salary nila sa ilahang pag-work as SPES beneficiaries. 20 ni sila ka buok ng mga bata na nag ubra during summer or let's say holiday nga sa school, no? So 20 days po ni ang ato ang SPES dayon. Ato ang beneficiary is usually high school nga graduates, college, mo lagi 20 lang din sila kabuok. And tungod magud kinati ato ang program po din SIS, no? Or that's another program. So, nga to karon is ang SPES, and this is a DOLE program. Ang ilang salary is 40% shouldered by DOLE, ang mga niron ang payout, 40%, and 60% is from LGU. Si Jose Larry P. Sortegosa, ang focal person sa Job Start, mingon nga mga benepisyaryo sa Job Start nakadawat sa ilang mga allowance human makompleto ang life skills training nga gipahigayon gikan Hunyo 8 hangtod 22 na naglangkop sa workplace communication, work ethics ug digital literacy, professional image building, job interview preparation, problem solving, decision making, self-confidence development, goal settings, values formation, emotional management ug active listening skills aron maandam ang partisipante alang sa trabaho. Matud pa niya nga malapusog ipatuma sa syudad ang Job Start program sulod na sa 5 ka tuig aron maghatag og kahigayunan sa mga batan-ong residente nga mapalambo ang ilang kahanas ug maandam alang sa trabaho ug giawhag ang mga interesadong aplikante sa sunod nga batch nga mosubay sa CPESO Facebook page alang sa mga update o moduol sa CPESO office sa Barangay 3 alang sa mga pangutana. Nagpasalamat usab siya sa DOLE sa gobyerno sa syudad sa San Carlos sa pagpatuman sa lain-laing mga programa nga makatabang sa mga kabatununan labi na ang mga estudyante. Na-data ron para saksihan ato ang payout sa ato ang Job Start Employment Facilitation this year 2026, no?
By the way, ang job start mugna ni siya. This is a full implementation cycle by the DOLE, no? It aims to enhance the employability of at-risk youth and enhance their knowledge and skills nga ilang nakuha sa ilang education or sa technical vocational education para ilang magamit sa pagpangemployo. So, nagsugod ta sa atong life skills training. By the way, ang life skills training mo ni siya ang paghulma nila, no? Usa sa mga beneficiaryo sa si Giza Lawog-Lawog, usa ka college graduating student sa Kolehiyo de Santa Rita de San Carlos, isulti nga may apil siya sa programa aron makakuha og kasinatian sa trabaho ug makakuha og dugang nga kita ug nagingon nga ang sweldo gikan sa iyang pulo kadlaw nga buluhaton sa Barangay 6 Child Development Center makatabang sa pagsuporta sa iyang tuition ug uban pang mga galastuhan nga mga kalabutan sa eskwelahan samtang kasinatian nakatabang kaniya sa pagpalambo sa disiplina, responsibilidad ug kahana sa pagdumala sa iyang oras. Nagpasalamat siya sa CPESO ug sa gobyerno sa syudad sa pagpatuman sa programa ug nagingon nga kini dako kayong tabang sa mga estudyante nga sama niya. Good afternoon everyone. I am Jessa Filipinas Lawog-Lawog from Colegio de Santa Rita Incorporated and I am a 4th year student. So I avail this CIS program because I want to gain an experience and also the salary for this is a very great help para sa ako as a 4th year student because as we all know, gasto jud kayo maging 4th year student and kani nga sweldo is a big help jud para sa amo, especially sa ako nga ipa-eskwela ako sa akong ate and magamit na ko ni ang sweldo ani for the tuition ako and also for sa among qualix review ko dun. Gisaulog sa gobyerno sa siyudad sa San Carlos, pinaagi sa City Environment Management Office, CONSEMO, ang unang bahagi sa Katubigan Festival ni atong Hulyo 23 sa Medina Tree Park sa Barangay Rizal. Gisugdan ang kalihukan, pinaagi sa usa ka tree growing activity daplin sa Andoon River, gisundan sa usa ka motorcade gikan sa City Hall paingon sa Medina Tree Park, usa ka programa ug ang pagpirma sa usa ka pledge of commitment sa pagpanalipod ug pagkonserba sa San Carlos City Inland Wetlands Conservation Area, CONSIWA. Si SIWA focal person Christopher Ray Ateliano, mingon nga ang pista nagtimaan sa unang selebrasyon sa bahagi sa katubigan sa syudad nga karon isaulog sa matag tuig kung miduga nga ang SIWA gitukod aron mapanalipdan ang giila nga inland wetlands sa syudad, laki pa Andoon River sa Barangay Rizal, Bulwangan River ug ang Talave River sa Barangay Punao nga nagsilbing importanteng potensyal nga tinubdan sa surface water. Dugang niya nga ang pista nagtumong usab sa pagpataas sa kaamguhan sa publiko sa kamahinungdanon sa mga wetlands sa pagmaintener sa ecological balance o pagsiguro sa malutarong supply sa tubig. Iya usab giawhag ang mga residente sa pagtabang sa pagpanalipod sa mga sapa kon river sa syudad, pinaagi sa mga kalihukan sa pagtanom og kahoy, proper waste segregation, energy conservation ug mas dakong kaamguhan sa environment aron ma-preserve ang mga natural resources alang sa umaabot nga mga henerasyon. Ako dahil si Christopher Ray Ateliano, SEMO staff o focal person sa ato ang San Carlos City Inland Wetlands Local Conservation Area. Kani ang ato ang event karon isa yearly event ni siya. Hopefully nga kanang magsigi-sigi na ni siya. Kay kuan siya, this is our first festival pa nga ginatabo. So ang kani unsa ni ang San Carlos City Inland Wetlands Local Conservation Area, usa kani siya ka initiative sa ato ang syudad upang maprotektahan nato ato ang mga wetlands kaning mga rivers nato, no? Tulo ni ka rivers ang gi-protect sa city karon, ang Bulwangan River sa Barangay Bulwangan, ang Andoon River sa Barangay Rizal ug ang Talave River sa Barangay Punao. Kay kaning tulo ka major rivers nato mo ni ang sa base sa studies nato, no? Mo ni siya ato ang potential nga supply sa ato ang surface water nato, no? Nga mo na gina-utilize nato mo na siya ang example nato ron ang Medina Surface Water Treatment Facility. So importante kay nga ato ang mga kasapaan sa ato ang nasod kay mo ni atong source sa ato ang tubig. Giabi-abi ni Sangguni ang Panglungsod Committee on Environment Chair Engineer Arthur Batomalake ang mga partisipante og gidayeg ang SEMO sa pag-organisar sa kalihukan ug napatikda na mga opisina dugay nang nagpatuman sa mga programa o proyekto nga nanalipod ug nagkonserba sa environment ug nagpasalig sa padayong suporta ni ini alang sa umaabot nga mga environmental initiatives. Good morning sa tanan sa ato ang mga barangay officials, no, mga kapitan sa Barangay Rizal, Punao, sa Guadalupe.
Buluangan. So maayo kayong puntag sa inyo ha. Welcome sa ato ang pinaka-first gani bahandi sa Katubigan Festival. Kanya napay Treasure of the San Carlos City Inland Wetlands Conservation Area. Actually kani siya nga program, although pila na siya ka years po naka-start ani nga kaning about sa wetland na to, pero usa na siya sa mga pinakabag-o na to nga mga programs sa SEMO, sa City Environment Management Office. Kaya compare na to sa uban nga mga programs, no, like sa solid waste, sa forestry programs, sa ato mga bantay dagat nga mga programs. Kani ang wetland na to mo kinay usa sa mga pinakabag-o na to, no? Aside ani napunta mga bagong nga mga programs kaning mga energy efficiency pagyud na to. Gipaambit ni San Carlos Development Board kon SCDB Incorporated Executive Director Jose Miguel Valmayor nga ang SCDB usa ka multi-sectoral non-profit nga organisasyon nga komitado sa dugay nga kalambuan sa syudad nagpadayon sa pagsuporta sa malungtaro nga inisyatibo sa pagpanalipod sa environment. Mingon siya nga ang pagpanalipod sa environment usa ka gipaambit nga responsibilidad nga nanginahanglan sa partisipasyon sa tibuok komunidad ug gipamatud-an og pag-usab ang pagsalig sa SCDB nga makiktimbayayong sa SEMO sa pagpalamo sa mga environmental programs. So the least that we can do is to address also ang atoang environment. So mao nang naapod na diri karon is to celebrate and to continue to work for San Carlos. And this will not also work if magsalig ra pud ta na magtanong ra tag kahoy. Di na pwede kay ang kahoy long term man ni ato ang pagtanawan eh. Di man ni pwede mo tanong ra tag kahoy unya mubuhi na na. Sakto? Sakto? Kinsa may nakatanong nga diri kahoy niya ikaons baka. No? Si SEMO IEC Team Leader Marieta Lomokso nagpasalamat sa tanan sa malampusong pagpahigayon sa kalihukan ug nag-look forward sa selebrasyon sa bahandi sa Katubigan Festival sa sunod tuig. Usa ka mubo nga environmental trivia game nga adunay mga premyo nga naghatag usab og kusog sa mga partisipante atol sa programa. Una nga gikatakda niadtong Hunyo isip kabahin sa lokal nga selebrasyon sa Environment Week sa syudad, ang bahandi sa Katubigan Festival gibalhin ngadto sa Hulyo tungod sa unforeseen circumstances. Ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos pinaagi sa Office of the City Civil Registrar nigpahigayon og duha ka adlaw nga training workshop sa Administrative Petition Correction Automated System niadtong Hulyo 23 hangtod 24 sa City Hall Annex Building. Ang workshop nagtigom sa mga lokal nga civil registrar ug mga personahe gikan sa mga First District Local Government Units lakip ang San Carlos, Calatrava, Escalante, Don Salvador Benedicto, Toboso ug Murcia aron mapaligo ng ilang kahibalo ug kahanang sa paggamit sa APCAS usa ka digital system nga gidisenyo aron mapadali ang pagproseso sa mga administratibong petisyon alang sa pagtul-id sa mga entry sa mga dokumento sa civil registry ug mapalambo ang mas paspas, mas epesyente ug standardized nga mga serbisyo sa civil registration subay sa kasamtangang mga balaod ug regulasyon. Gidumala sa mga personahe gikan sa Philippine Statistics Authority kon PSA Negros Occidental nga gipanguluhan ni Statistical Analyst Francis Bunda ug Registration Officer Juan Ani Liboon. Ang mga kalihukan nagtumong usab sa pagpalambo sa local civil registration services aron mapaayo ang pagproseso sa mga aplikasyon ubos sa Republic Act No. 9048 kon clerical or typographical errors sa pag-ili sa unang ngalan ug Republic Act No. 10172 kon pag-correct sa adlaw or bulan sa pagkatawo o sex or gender pinagi sa pag-ili sa manual nga paper-based routing ngadto sa electronic document processing tali sa local civil registry offices kon LCROs, provincial offices o PSA Central Office nga makapakunhod sa kinatibuk-ang oras sa pagproseso hangtod sa 80%. And then we will use the web browser Google Chrome, no? Not other browsers man. Because as what I've said, kung hindi Google Chrome may mga problem na maka-encounter sa system, no? And of course, email address, Gmail only. And lastly, the OpenVPN. Ano yung OpenVPN? This is the virtual private network na i-set up ta para ka sunod ka mo sa system. Without the VPN, you cannot use or access the system.
Si Rose Delagit, presidente sa Provincial Association of Civil Registrars sa Negros Occidental, ipahayag sa iyang paglaom nga mga workshop makahatag sa mga partisipante ug mas lawom nga pagsabot sa APCAS ug sa aplikasyon niini sa mga serbisyo sa civil registration nga magsangkap kanila sa kahibalo ug praktikal nga kahanas aron magamit sa epektibo nga paagi ang sistema sa ilang tagsatagsa ka opisina. Dugang niya nga pagpalig-on sa implementasyon sa APCAS makatabang sa dugang nga pagpaayo sa paghatod sa civil registration services ug paghatag sa publiko og mas paspas, mas accessible ug mas kasaligan nga serbisyo. So everybody is expected. We are expected to have a very clear view of this APCAS. What is this? Is this an additional work to us? Additional responsibility? And I say additional burden. But hindi man kuno burden, hindi man kuno kay hapos gid kuno. We just hope that it will ease and give comfort to the local civil registrars. Samtang, giabi-abi ni San Carlos City Acting City Civil Registrar Eddie Flor C. Silva ang mga resource speaker o mga partisipante sa syudad ug mipahayag sa ilang paglaom alang sa usa ka mabungahon, makahuluganon ug kolaboratibo nga workshop. And simple city, and I also hope that with this 2-day activity, we will have a meaningful and collaborative experience together. Thank you. Welcome. Ang Bureau of Local Government Finance kon BLGF nagipanguluhan ni Executive Director Consolacion Agkawili uban ang mga representante gikan sa Asian Development Bank kon ADB may bisita sa San Carlos City ni ato Hulyo 22 aron masulta ang implementasyon sa Local Governance Reform Project kon LGRP. Ang pakigtimbayayong sa BLGF ug ADB nagsuporta sa mga local government units kon LGUs sa pagpaligon sa local revenue generation, pinagi sa mga inisyatibo sama sa pagmodernisa sa real property tax collection, pag-digitalize sa assessment databases ug pagpaayo sa fiscal management systems. Matod ni ADB Public Sector Economist Nail Valiev, ang pagbisita nagtumong sa pag-assess sa implementasyon sa San Carlos LGRP na nakapokus sa pagpaayo sa local government finance, pinagi sa real property tax reform. Dugang niya nga mga proyekto nagpalig sa kapasidad sa City Government of San Carlos o BLGF pinagi sa Real Property Information Systems kon RPIS o Computer Aided Mass Appraisal kon KAMA nga makatabang sa pag-digitalize sa mga proseso, pagpasiugda sa transparency o pagpaayo sa pagmonitor sa mga transaksyon sa real property. Giabi-abi nila City Mayor Natuay Gustilo, City Assessor James Silva ug City Treasurer Ray John Lim ang visiting team nga milibot sa City Hall Annex Building ug Disaster Risk Reduction and Management Command Center. Mitambong usab sa mga pagbisita sila si City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr., CDRRMO Officer Joe Recalex Alingasa Jr., CICTV Officer in Charge Joseph Binghay, ug mga personnel gikan sa City Treasurer's Office ug City Assessor's Office. Ang Philippine Statistics Authority kon PSA Regional Statistical Services Office Negros Island Region pinangunahan ni Officer in Charge Regional Director John Campomanes may bisita kang San Carlos City Mayor Natuay Gustilo ni ato Hulyo 20 sa City Mayor's Office. Si Campomanes, giuban na ni Statistical Operations and Coordination Division Chief Statistical Specialist Maria Goretti Novilla, Civil Registration and Administrative Support Division Chief Administrative Officer Attorney Ronnie Cahayon, uban pa mga personahe sa PSA-NIR o mga representante gikan sa Local Civil Registry con LCR Office, ipangunahan ni Acting City Civil Registrar Eddie Flor C. Silva. Ang PSA-NIR Statistical Analyst nga si Ada Carina Villases, mingon nga ang pagbisita nagtumong sa pagpaligon sa pagkiktimbayayong sa ahensya sa mga local government units ug miduga nga ang team nalipay sa pagbisita sa San Carlos City sa dili pamuato sa munisipalidad sa Murcia alang sa mid-year performance review di nang ahensya ma-assess sa mga nahimo niini ug moporma og mga estratehiya aron mapaligo ng mga programa niini ug mapauswag ang paghatod sa serbisyo publiko sa ikaduhang semester sa 2026. We will be visiting some of the beautiful places here in San Carlos City, but after this, we will be going to Mambucal for our mid-year performance review. So it's part of our routine in PSA to check on the achievement so far of PSA Negros Island region, and of course after that we will be planning for the second semester of 2026 on how to strengthen our goal on
collecting relevant information, and of course, serving the people. Yeah, that's it. Ang City Government of San Carlos, pinagi sa City Agriculture's Office, Kankao, malapusong nagpahigayon og libreng anti-rabies vaccination drive alang sa mga iring ug iro niadto Hulyo 18 hangtod 19 sa Bonifacio Square Public Plaza. Kinatibuk ang 5-44 ka mga alagang hayop ang gilangkuban sa 4-35 ka iro ug sa 13 ka iring ang nabakunahan batok sa rabies atol sa duha ka adlaw nga kalihukan. Matud ni Veterinary Services Division Head Dr. Jeffrey Onal nga ang daghang partisipasyon sa mga pet owners nagpakita sa nagkadakong kahibalo kabahin sa responsable sa pag-atiman sa mga alagang hayop. Iyang giduga nga plano sa opisina nga dadon ng libreng anti-rabies vaccination services ngadto sa mga barangay aron mas daghang pet owners ang maabot ug makabenepisyo ni ini. Gipahinumduman usab niya ang publiko nga mahimong dadon ang ilang mga iro ug iring ngadto sa City Agriculture's Office matag Lunes hangtod Huwebes alang sa rabies vaccination sa gamay nga bayranan nga 50 pesos kada hayop. Gidasig usab ni Rional ang tanang pet owners nga sigurohong updated ang bakuna sa ilang mga alagang hayop aron panalipdad ang ilang mga pamilya uban mga hayop ug ang komunidad batok sa rabies. Is nag-conduct ng mass vaccination of dogs and cats last July 18 and July 19 sa Bonifacio Square sa tabi ng City Auditorium. The turnout nung massive vaccination is total of 548 dogs and cats. So kahit paano medyo maraming taga San Carlos na nagdala ng mga dogs and cats na para mabakunahan for free. No? Ang City Agriculture Office open every Monday hanggang Thursday as of this time, no? For if interested kayo magpabakuna ng mga dogs and cats for a fee, may 50 pesos na bayad if dadalhin nyo sa City Agriculture Office. And ang City Agriculture Office, may plan kami na mag-conduct pa rin dun sa mga area sa barangay ng free rabies vaccination. Kasi nakita namin medyo maganda yung turnout. So baka i-conduct na namin ang kada barangay dun sa isang area malapit sa pwede siguro yung mga covered court ng mga barangays, i-hold yung massive vaccination once, one day lang, siguro mga Sunday para mas madali makapunta nung walang mga pasok. Mukabat sa 15 ka mga miyembro sa Sipaway Ecotourism Workers Association, Conceptua, ang mitambong sa duha ka adlaw nga Filipino brand of wellness enhancement and refresher training nga gipahigayon sa City Tourism Office niadto Hulyo 22 hangtod 23 sa Banicas Day, Sipaway Island. Atol sa training, nakakuha ang mga partisipante og practical nga pagbansay sa hilot, di nilang gipractice ang hustong paagi sa pagmasahe, sakto nga body mechanics ug husto nga paggamit sa traditional nga Filipino wellness method. Gihatagan na sila usab og refresher sa hustong pag-atiman sa kliyente, kalimpyo og professional nga paghatag og serbisyo aron mas mapauswag pa ang kalidad sa wellness services nga ilang mahatag sa mga residente ug mga bisita. Matud ni City Tourism Office Tourism Operations Officer 2 Jennifer S. Sabalyaparan, kabahin kini sa padayon nga paningkamo sa syudad sa pagpalig-on sa turismo, pinagi sa pagpasiugda sa Filipino brand of wellness, pinagi sa hilot, isip po sa katalagsaon nga kasinatian alang sa mga bisita sa Sipaway Island. Gidugang niya nga ang mga inisyatiba nagtubag usab sa nagkadaghang panginahanglan sa massage services sa mga turista, samtang naghatag usab kini og dugang mga oportunidad sa panginabuhi alang sa mga lokal nga tourism workers, pinagi sa paghatag kanila sa hustong kahibalo ug kahanas. Difference between our training or sa ato ang Filipino brand of wellness is that kuan man gud siya, it is a traditional hilot nga Filipino way. No, kung natay ginatawag nga Filipino brand of service, meaning the way with them, naputay ginatawag nga Filipino brand of wellness. So unsay difference sa ato ang training is it's a Filipino way, ang traditional nga paghilot, even ang mga gamitonon, ang stroke, mo ni siya ang dapat natong i-enhance, no? So mo ni siya ang dapat natong nga i-promote, dili ka ng mga Swedish massage because it is not ours. And then kita Filipino ta, we are here in the Philippines, so we must promote our traditional way of hilot. Atol sa training, gipakita sa mga facilitators nga sila si Jesus Luti Sandoval o Vina Marie Sirota ang gustong mga teknik sa hilot, lakip ang mga massage strokes, body mechanics ug wellness practices. Ilang giya usab ang mga partisipante sa practical nga mga ehersisyo aron masiguro nga gusto ang luwas nga ilang paggamit sa mga teknik. Kuman sa training, ang tanang mga partisipante nakadawat og certificates of participation isip pag ila sa ilang dedikasyon sa pagpalambo sa ilang kahibalo ug kahanas.
Labing menos 20 ka miyembro sa San Agustin Workers and Farmers Association, Consalfa, ang mipaubos sa candle making training ni atong Hulyo 24 sa GK site sa Barrio 2, Barangay Guadalupe. Ang pagbansay, gipasigdahan sa Cooperative and Livelihood Development Office kon CLDO, uban ang Provincial Technology and Livelihood Development Center kon PTLDC, uban sa mga livelihood skills trainers nga sila si Marichelle Chavez Mat ug Joseph Feralstone Narbacal na nagsilbing mga mamumulong. Si Lourdes Colorinas, presidente sa SAUFA, mingon nga ang asosasyon nga nagtukod niadtong 2018 ug gilangkuban sa mga mag-uuma, mangingisda ug mga driver ipili sa candle making training isip panginabuhian tungod sa kaduol niini sa sementeryo nga naghimo niini nga usa ka praktikal ug malungtarong oportunidad sa pagmumna og kita. Siya modugang ang grupo misulod usab sa rice retailing business ug pananom sa komunidad pinaagi sa kolektibong tinigom sa mga miyembro. Nagpasalamat siya sa gobyerno sa syudad sa San Carlos ang gipanguluhan ni Mayor Nato Y. Gustilo uban sa CLDO ug PTLDC sa paghatag sa pagbansay nga iyang giingon nga makatabang sa asosasyon nga makakuha og dugang nga kita. Lourdes Molina Colorines, nagpuyo sa GK San Agustin. Mauni karon ang amo ang napili nga skills training ang candle making kay nasabutan na mo nga mauna lang ni amo ang ikuan kay tungod duol mi sa sementeryo dayon kanang una ko na mo mga murag okay ra gyud siya madugay og kahalin kay kuan murag dili mapanos. Giawhag ni CLDO Cooperatives Development Specialist 2 Grace Naquinto ang mga partisipante nga gamiton ang mga kahanas nga ilang nakuha pinagi sa pagtukod og negosyo sa paghimo og kandila isip dugang nga tinubdan sa panginabuhian. Dugang niya nga ang CLDO nagplano usab nga mapahigayon og seminar sa financial literacy aron makumpleto ang pagbansay ug makatabang sa pagsiguro sa pagpadayon sa panginabuhian sa asosasyon pinagi sa ustong pagdumala sa pinansyal ug pagplano sa negosyo. Nagpasalamat siya sa mga partisipante sa ilang aktibong partisipasyon. And then, the most important sa atong activity today actually is you, members of SAUFA. Especially sa inyo kay kung kamu wala din this activity cannot be completed. And to all of us, good morning. Malampuson nga nahuman sa mga Barangay Public Safety Officer kon BPSO sa Barangay 5 ang Basic Arnis Combat Sports ug Self-Defense Training Course atol sa ilang completion ceremony ni atong Hulyo 24 sa Barangay 5 Covered Court. 12 ka BPSO nga gilangkupan sa 10 ka lalaki ug 2 ka babae nga partisipante ang nakakompleto sa 40 ka oras nga pagbansay nga naglakip sa theoretical discussion, practical exercises ug oral demonstration nga gidisenyo aron mapaligo ng ilang kahanas sa pagdepensa sa kawalingon, disiplina ug kaandam sa operasyon nga makapahimo kanila sa pagdubag nga epektibo samtang nagtabang sa pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa ilang barangay. Si Diomedes Mamugay, City Sports Arnis Coordinator, mingon nga ang pagbansay gihimo tungod sa hangyo ni punong barangay Judith Alarque aron mapalambo ang kapabilidad sa mga tanod sa pagdepensa sa kagalingon, mapalambo ang pisikal nga kahimsog ug maandam sila sa pagrepresentar sa barangay sa umaabot nga inter-barangay ug invitational nga mga torneo sa Arnis. Ang mga nakompleto sa pagbansay mao sila si Christian Denver Abapo, Mario Altamia, Mary Jane Camingaw, Rudimar Calumba, Erven John Concepcion, Stella Marie Andrina, Edward Girangaya, Carlos Luniza, Ramiro Madrid, Jose Melito Manugsong, Doriny Manugsong ug Nick Martin Peñalosa. Gihatagan ang mga graduado ug mga sertipiko ug medalya samtang ang mga standing participants giila sa ilang talagsaong pasundayag sa nagkalain-laing kategorya sa kompetisyon. Ang mga nakadawat og award mao mosunod: Best Traditional Anyo kon Single Weapon, Erven Jan Concepcion; Best Traditional Anyo kon Double Baston, Ramiro Madrid; Best Arnis Labanan kon Live Stick Concept Fighters, Erven Jan Concepcion and Nick Martin Peñalosa; Arnis Labanan kon Sword Concept; Gold Medal Christian Denver Abapo; Silver Medal Carlos Luriza; Bronze Medals Edward Girangaya and Ramiro Madrid; Gold Medal Mary Jane Camingaw; Silver Medal Stella Marie Andrina ug mga opisyales sa Barangay 5 ang nausap aton sa programa. Ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO nagpahigayon og coordination meeting uban ni City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. niadtong Hulyo 21 sa iyang opisina.
Gipahigayon ang mga meeting isip pagpangandam sa pag-host sa San Carlos City sa Project Lawat Binhi Experiential Exchange Learning Visit ang ipahigayon gikan Hulyo 27 hangtod 31. Gisgutan sa maong meeting ang kinatibukang pagpangandam alang sa 5 kaadlaw ang kalihukan, lakip ang program flow, venue, logistics, accommodation, transportasyon, ug ang mga tahas ug responsibilidad sa matag opisina ang mga pil aron masiguro ang hapsay ug pagdumala sa kalihukan. Mitambok sa meeting ang mga representante gikan sa City Environment and Management Office (CONSEMO), City Mayor's Office, City Tourism Office, Philippine National Police (PNP), City Agriculture Office ug City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRMO). Gisaulog sa mga Child Development Center (CDC) sa Barangays 1 hangtod 6 sa San Carlos City ang Nutrition Month tiadto Hulyo 21 dito sa City Auditorium nga dunay temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Ang maong selebrasyon, gitambungan sa mga Child Development Workers (CDW), mga social worker o opisyal sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO), mga preschooler o mga ginikanan gikan sa mga partisipanteng Child Development Center. Si Daycare Officer Dorcas De Gracias mingon nga mga tinuig nga selebrasyon nagtumong sa pagpalambo sa hustong nutrisyon sa mga bata o pagpataas sa kaangguan sa mga ginikanan sa kamahinungdanon sa paghatag og himsog o masustansya nga pagkaon samtang gilimitahan ang pagkaon sa mga processed foods. Usab niya ang tanan nga mag-practice sa responsibilidad sa kalikupan pinagi sa pagpabiling limpyo sa ilang palibot na namatikdan nga ang himsog nga palibot makatabang sa pagpugong sa mga sakit o pagpanalipod sa kayuhan sa mga bata o sa komunidad. Ipasalamatan ni Deo Gracias ang tanang partisipante sa ilang padayong suporta sa pagpalambo sa hustong nutrisyon o kaamguan sa kalikupan sa mga bata o sa ilang mga pamilya. Kitan man ninyo grabe yung mga table, tapos sila yung mga presentation sa ilang mga food. Yes, by cluster, yeah. No, by center. By center sila. So, na sila prepare din sila sa kalibot. And ang aim na mo ani is para ma-enhance din sila mga bata, especially na yun sa ato ang tema or i-educate din ang mga ginikanan na nilibig sila makaon ng mga processed food. Kaya klaro man kayo sa nutrition nga tema na nutrition at kalikasan ating mga alagaan. So, dito isa kinan kung ang hugo ang iyong kalibot, so it means to say, hugo ko lang yung nasa inyong sa balay. So, i-maintain na yun ang pag-video sa itong kalibot, especially sa itong kalikasan, like sa mga dagat. So, kung na yung mga hugo sa dagat, makaon mo na natin ang mga isda. So, pinahanglan, ang tawag yung protektaran ang atong kalibot. So, resource yun ang Samtang ang mga representante sa preschool gikan sa matag partisipanteng barangay nagpakita sila pagkamamugnaon pinaagi sa usa ka presentasyon sa mga costume nga nagpakita sa mga disenyo nga hinimo gikan sa mga masustansyang pagkaon ug mga materyales nga inspired sa kinaiyahan. Ang San Carlos City Philippine National Police (PNP) nagpahigayon og anti-bullying orientation alang sa mga junior high school students sa Guadalupe Integrated School niadtong Hulyo 21 sa function room sa maong eskwelahan. Mitambo sa kalihukan ang -276 ka mga estudyante gikan sa grade 7 to 10 na nagtumong sa pagpaligon sa ilang kahibalo kabahin sa bullying, pagpasiugda sa respeto, taliwala sa mga kauban ug pagpalambo sa mas luwas, inklusibo ug maayong learning environment. Gihisgutan ni Police Corporal Liza De Lima ang mga provision sa Anti-Bullying Act of 2013 con Republic Act No. 10627 lakip ang mga responsibilidad sa mga eskwelahan, magtutudlo ug mga estudyante sa pagpugong ug pag-atubang sa mga insidente sa bullying. Matod ni Guadalupe Integrated School Principal Lomer Bordaje, kabahin ang mga kalihukan sa anti-bullying program sa Department of Education ug nagpasalamat siya sa San Carlos City PNP sa pagtabang aron mas masabtan sa mga estudyante ang nagkalain-laing forma sa bullying. Sir, about ang anti-bullying, anong importante kita para ang bata mapabos nini? Dako jud gayon ang importante sa school kay para pud sa protection sa mga bata, protection sa komunidad, protection pud sa kinatibukan nga about aning bullying, nga malikayan ang mga panagdaog-daog sa usag-usa, malikayan ang mga mahimong biktima tungod aning programa. Samtang namahagi usab si PMSG Homer Mendres og ice cream ngadto sa mga kindergarten ug elementary pupils gikan sa grade 1 hangtod 6. Bisita ang mga representante gikan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa San Carlos City Hospital
alang sa benchmarking ug interface session niadto Hulyo 23 sa SCCH Conference Room nga gipanguluhan ni Medical Center Chief 2 Dr. Joan E. Serrada. Tumong sa maong pagbisita nga mahatagan ng CLMMRH team ug higayon nga masuta ang operasyon sa Hospital Information System sa City Hospital nga pulo na katuig nang nagamit ug naglangkob sa Patient Information Management, Billing, Medical Inventory ug PhilHealth Integration. Giabi-abi ni City Government Department Head 1 Dr. Renan Sanchez ang visiting team samtang gipresentar ni Hospital IT Staff Silden Marie Manzo ang information system sa hospital lakip ang mga proseso sa pagmintinar ug operasyon ni ini. Ato sa exit conference, gidayeg ni Dr. Serrada ang Information System SCCH ug nagpasalamat sa mga personel sa ospital sa pagtubag sa ilang mga pangutana ug pagpaambit sa ilang mga pamaagi. Iyang giingon nga mapuslano na pagbisita tungod kay nakakuha ang ilang team og bililhong mga kasinatian ug nakapaambit usab ang mga maayong practice uban sa City Hospital. Ang delegasyon sa CLMMRH nga gilangkuban sa mga personnel gikan sa Nursing Service, Finance Service, Billing and Claim Section, Outpatient Department, Allied Health Professional Service, Integrated Hospital Operations and Management, Health Information Management ug Materials Management Section, gidawat nila SCCH Administrative Officer V. Janice Consuelo Carmona, Pharmacist 2 Caroline Portugues, Supervising Administrative Officer Bernadette Binghay ug IT Officer 1 Sharon Catedral. Ang gobyerno sa siyudad sa San Carlos, uban sa San Carlos City Negros Football Club kon SCC-NFC, may paigayon sa ika-66 nga Charter Day Football Festival niadto Hulyo 25 hangtod 26 sa Batikulan Area Football Field. Ang duha ka adlaw nga football festival nagtapok sa mga football club, eskwelahan ug academies gikan sa tibuok Pilipinas nga nakikompetensya sa lain-laing mga kategorya. Ang mosunod nga mga team migawas nga mananaog sa ilang tagsa-tagsa kategorya. Under 6 champion Legacy FC, first runner-up Green City FC, second runner-up Santa Ana FC. Under 7 champion Santa Ana FC, first runner-up Legacy FC, second runner-up Green City. Under 8 champion Makati FC Concebu, first runner-up DGU FC, second runner-up Santa Ana FC. Under 9 champion Green City, first runner-up Makati FC, second runner-up Santa Ana FC. Under 10 champion Makati FC Con Manila, first runner-up Jack Sparrow FT, second runner-up Silay Local. Under 11 champion Clasico FC, first runner-up Legacy FC, second runner-up Ada San Carlos. Under 12 champion Clasico FC, first runner-up JPV FC, second runner-up DGU FC. Under 13 champion JPV FC, first runner-up DGU FC, second runner-up Ada San Carlos. Under 14 champion GPV, first runner-up Silay Local, second runner-up Clasico B. Under 15 champion Santa Ana FC, first runner-up Tanyan College, second runner-up JPV FC. Under 17 girls category champion BAMC FC, first runner-up Clasico FC, second runner-up CSTR. Under 17 boys category champion Tanyan College FCB, first runner-up Clasico FC, second runner-up Tanyan College FCA. 38 up category champion Toledo FC, first runner-up BKFC, second runner-up Hangak FC. Women's Open champion Clasico FC, first runner-up PCY FC, second runner-up Urduha FC. Men's Open category champion Devalicious, first runner-up Barbados FC, second runner-up PCY. Si SCC NFC coach ug tournament head Francis Roy Barcuma mingon nga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa grassroots football's development pinaagi sa paghatag sa mga batan-unang atleta ug mga team ug paagi aron mapalambo ang ilang individual nga kahanas, tactical knowledge ug kinatibuk ang kasinatian sa pagdula. Ipaambit usab ni Barcuma nga ang mga mananaog nga team nakadawat og mga medalya ug tropeyo ug nagpasalamat sa mga partisipante nga team ug sa gobyerno sa siyudad sa San Carlos alang sa padayong suporta sa pagpalambo sa sport. Sir, ang kaning football festival sir ba? Ano na siya sir? Unsa ni siya ka-importante para sa mga grassroots player? Football Festival, we created Football Festival to promote the number of games each teams to develop their individual skills and tactical knowledge. Ang Football Festival, usa sa mga highlights sa ika-66 nga Charter Day celebration sa syudad na nagiusa sa mga atleta ug mga mahiligon sa football aron ipakita ang ilang mga kahanas, pagtukod sa panag-uban ug dugang nga pagpaligon sa lokal nga komunidad sa football. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page ug sa Instagram at SCC LGU PH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang among official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos ning semanaha. Hinumdumi nga ang saktong impormasyon mo'y pundasyon sa usa ka mabinantayon ug ligon nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos.